Isang magandang hapon po sa ating lahat. Isang magandang araw po ng Panginoon. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa isa na namang Lord's Day, kung saan tayo po ay pinatawag niya upang magbigay sa kanya ng papuri, pagsamba at pasasalamat. Siyempre nagagalak tayo no, dahil bagaman limited capacity tayo, may pagkakataon yung mga kapatiran natin na alternate makadalo sa ating pagsamba at makasalo din natin sa banal na hapunan. At sa Lord's Day po ito, no, tulad nung nakaraang linggo, tayo ay merong banal na hapunan. At gagawin natin yan pagkatapos ng ating pangaral ng salita ng ating Panginoon. Ilang paalala po sa ating bulletin. Ang ating pag-aaral po ay pinamagatang ang Kristiyano hanggang sa kanyang kamatayan mula po sa unang Tesalonica, Kabanata 5, talata 16 hanggang 18. Yung ating mga panalangin pamanhik, panimulang panalangin, paghingi ng kapatawaran ay nakalimbag po doon sa ating bulletin na pinadala po natin sa ating Facebook group chat. At gayon din po yung sa ating banal na hapunan, ay meron tayong salitang pagbasa. Ito yung dati nung gumagamit tayo ng English na bulletin, yung sursum corda na tinatawag, yung pagtaas ng ating puso sa Panginoon. At meron tayong salitang pagbasa. Kasabay nito, ay ating babanggitin din ang kredong apostol. Sa ating panalangin ng kongregasyon, nakalathala po sa ating pahina 6 ang ating mga panalangin. At tatapusin natin sa Lord's Prayer o Ama namin sa 5 pahina. At pagkatapos ng I Hear Our Prayer, O Lord, naman ang ating aawitin mula sa number 489. Kasama po sa pinadala natin ay yung mga awit na pwede nating reference din kung wala tayong starter hymnal sa mga bahay. At sa ating pagpatuloy na panalangin po, no, panalangin natin ang ating mga kapatiran naming karamdaman, kaninigati, nangihina o nanlulumo, print po sa ating bulletin yung mga kapatiran natin at mga kamag-anak mahal sa buhay na nangangailangan ng kagalingan at saklolo ng Panginoon. Kapasalamat tayo sa patuloy na pag-iingat, kalakasan at pantusto sa pangailangan ng mga kapatid nating OFW, sina Kuya Ariel, Edmund at si Brother Edil. At kapasalamat tayo kasama natin ngayon si Tito Edmund sa ating pagsamba. Patuloy na katatagan, kausayan, karunungan, pagtatsaga ng mga kapatid natin. May naghahanap ng trabaho o may hanok-hamon sa trabaho. Patuloy na kalakasan sa bawat isa sa atin. Ang paglago po ng ating federation ng mga iglesia, ang patuloy na karunungan, tibay ng loob at katapatan sa paglilingkod ng liderato ng ating mga kongregasyon at ang paglago din, pagkakaisa, pakikilahok ng mga miyembro natin sa ating mga gawain. Ang paglago ng ating mga gawain sa Malolos at ang paghahanap ng bagong bahay-simbahan sa Imus. Hindi po ang pagpapala para sa mga kilala nating manggagawa at kapatid mula sa ibang iglesia. Patuloy na kagalingan po ni Pastor Brian na nagkaroon ng karamdaman kamakailan at pag-iingat din sa kanyang buong sambahayan. Panalangin po natin ang gawain ng reformasyon dito sa ating bayan ng paglago at katapatan ng mga iglesyang reformado o reform, ang kalakasan, pag-iingat at panusto sa pangailangan ng ating mga kapatid. Ang buong iglesyang Lagana po, ang Church Universal ng Panginoon, dalo sa mga kapatid nating inuusig at ang tagumpay ng pagpapahayag ng Ebanghelyo sa lahat at sa bawat sulok ng daigdig. Kapayapaan po sa mga lugar na dumaranas ng karahasan, ang maayos na turnout ng pagbilang ng boto sa US, ang pag-iingat po mula sa banta ng COVID-19, ang kagalingan para sa mga may sakit, pag-iingat sa ating mga kapatiran, lalo na po sa mga frontliner, at katagumpayan para sa paghahanap ng lunas. Sama natin sa panalangin po ng ating mga kababayan at kapatiran na nasalanta o namatayan dahil sa sa bagyong Rolly at sa bagyong Ulysses na 2 linggo magkasunod po. At sa patuloy na
karunungan at paggabay sa leader ng ating bansa. Ang katatagan ng ating pamahalaan, gabay po sa ating pamahalaan sa pagpapasya at pakikinig sa panahon nito na krisis at itong suliranin na dala ng dalawang bagyo at ang pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino po sa pagharap ng krisis at ng mga suliranin na ito. Sa ating bulletin po ay makikita natin, meron tayo dyan panimulang awit. Gamit ang ating Psalter hymnal o dun sa ating kopya, ay ating buklatin ito sa number 321, stanzas 1 to 4. Sa awit na O Day of Rest and Gladness, ating awitin ng stanzas 1 to 4 bilang panimulang awit. Tayo po ito ngayon. Tayo ngayon ay tinatawag natin Diyos na buhay na siya'y sambahin sa araw na ito, ang araw ng Panginoon. Magkaingay kayong may kagalakan sa Diyos buong lupa. Awitin ninyo ang kalwalhatian ng kanyang pangalan. Gawin ninyong maluwalhati ang pagpupuri sa Kanya. Inyong sabihin sa Diyos, kakilakilabot ang iyong mga gawa dahil sa kadakilaan ng iyong kapangyarihan. Ang iyong kaaway ay pagkunwaring susunod sa iyo. Sasamba sa iyo ang buong mundo. Aawit sila ng papuri sa iyo. Aawit ng mga papuri sa pangalan mo. Halina kayo at tingnan ang ginawa ng Diyos. Siya'y kakilakilabot sa kanyang mga gawa sa gitna ng mga tao. At ang Diyos na tumatawag sa atin, ang Diyos na buhay na siya'y sambahin sa araw nito, ang ating Diyos na pinagmumula ng tulong o saklolo,
na ating kinakailangan. Ang ating mga mata ay sa burol itingin. Ang ating bangsaklolo ay saan nanggagaling? At sa paglapit natin sa trono ng biyaya ng ating Panginoon, sa ating sama-samang pagsamba sa araw na ito, tayo ay kanyang binabati at ang pagbati na ito ay mayroong pagpapala. Sa lahat ninyong nasa Roma, sa mga iniibig ng Diyos, mga tinawag na banal, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin. O Ama, kayo'y nakaluklok upang dinggin ang aming mga panalangin. O Jesus, kayo na nakaunat ang mga kamay upang kunin ang aming mga kahilingan. O Espiritu Santo, kayo na maluwag sa loob na tulungan kami sa aming mga kahinaan. Ipakita sa amin ang aming mga pangangailangan. Mamagitan sa aming mga panalangin at palakasin kami ng hindi man lupaypay sa aming mga pagsusumamo. O Diyos na Trinidad na nag-uutos sa sanlibutan, inuunaw nyo sa aming hilingin ang mga bagay na may kinalaman sa inyong kaharian at sa aming mga kaluluwa. Kami nawa ay mabuhay, manalangin at sumamba bilang mga taong nabautismuhan sa inyong Trinidad na pangalan. Amen. Buksan natin po ang ating Psalter hymnal sa number 384. Aawitin po natin ay stanzas 1, 3, and 5 bilang ating awit ng papuri sa Panginoon. Number 304, stanzas 1, 3, and 5, How Sweet the Name of Jesus Sung. Jesus in a believer's ear. It soothes his sorrows, heals his wounds, and drives away his fear. It makes the wounded spirit whole and calms the troubled breast. This manna to the hungry soul, the weary rest. Jesus, my shepherd, guardian, friend, my prophet, priest, and king, my Lord, my life, my way, my end, accept the praise I bring. 5. Till then I would thy love proclaim with every fleeting breath, and may the music of thy name refresh my soul in death. Maaari po tayong maupo. Sa ating patuloy pong panambahan, tayo po ay dadako sa kapahayagan ng ating mga kasalanan. At syempre ito po ay simulan natin sa pagbasa ng kautusan ng Panginoon. Basahin po natin yung 10 utos mula po sa Exodo, Kabanata 20, talata 1 hanggang 17. Ang 10 Commandments po. Tawa sa ating pagbasa, magbubulay-bulay ito yung maging salamin sa atin ang ating kung paano tayo dapat mamuhay sa Panginoon. Paalala na tayo makasalanan, kailangan natin ng tagapagligtas. At ito po'y pamantayan kung paano tayo dapat mabuhay sa mundo ito sa harapan ng ating Panginoon. Binigkas ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Egipto mula sa bahay ng pagkaibig. Huwag ka magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inupit na larawan o ng anumang kawangis na anumang nasa langit sa itaas, o ng nasa lupa sa ibaba, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa.
Huwag mo silang yuyukuran kapag lilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking pinaurusan ang mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin lahi ng mga napupuot sa akin. Ngunit pag pinagpapakitaan ko ng wagas na pag-ibig, ang libo-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi papawalang sala ng Panginoon ang sino mang gumagamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. 6 na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain, ikaw o iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan. Sapagkat sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit, lupa, ang dagat at lahat ng naroon at nagpahinga sa ikapitong araw. Kaya't ginasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat, ginawa itong banal. Talata 12, igalang mo iyong ama, ang iyong ina, upang iyong mga araw ay humaba sa lupaing binibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magiging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa, huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ang kanyang aliping lalaki, o ang kanyang aliping babae, o ang kanyang baka, o ang kanyang asno, o anumang bagay ng iyong kapwa. Narinig po natin ang kautusan ng Panginoon para sa atin. Ito po yung nagpapakita muli ng ating pagkukulang, ating kasalanan. Ngunit kasama din ito nagpapakita ng ating pangailangan ng tagapagligtas. Tayo po inaanyayahan sa oras na ito na ipahayag ang ating kasalanan at tanggapin ang mabiyayang pagpapatawad ng ating Panginoon. Sabay-sabay po itong panalangin ng kapatawaran sa ating bulitin. O Panginoon Jesus, loobin ninyo na marinig ko ang iyong tinig na nagtitiyak sa akin na sa pamamagitan ng iyong mga latay ay napagaling ako, na dahil sa aking mga kasamaan ay nabugbog kayo, na upang kung maging matuwid ako sa inyo ay naging kasalanan kayo para sa akin, na lahat ng aking mga malulukhang kasalanan, ang aking mga maraming kasalanan ay napatawad at inilibing sa dagat ng inyong nagtatawang dugo. Ako ay may sara, ngunit napatawad, ligaw, ngunit ligtas, lagalag, ngunit nahanap, nagkakasala, ngunit nalinis. Bigyan niyo ako lagi ng pagbag na puso, panatiliin sa lahat ng pagkakataon na nakakapit sa inyong krus. Bahain sa bawat sandali ng inyong bumabahang biyaya at buksan para sa akin ang mga bukal ng makalangit na kaalaman na kumikislap tulad ng kristal, dumadaloy ng malinaw at walang dumi sa gitna ng ilang ng buhay. Amen. Sa lahat po sa atin na napayag ng tunay ang ating kasalanan, ay meron pong pangako Panginoon ng pagliligtas, pagpapatawad, buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Kristo na nabuhay, namatay at nabuhay muli para sa atin. Wala po sa unang Timoteo, kabanata 1, simula po sa talata 15. Ito po ang pahayag ng mabuting balita ni Pablo at may application sa kanyang sariling karanasan. Sabi po dito, tapat ang salita at nararapat tanggapin ng dugong si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ng mga makasalanan, na ako ang pangunahin sa mga ito. Ngunit dahil dito nakatanggap ako ng habag upang sa akin na pangunahin ay maipahayag ni Kristo ang kanyang sakdal na pagtitiis bilang halimbawa sa mga sasampalataya sa kanya tungo sa buhay na walang hanggan. Sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita tanging Diyos ang karangalan at kaluwalhatian magpakailanman. Dito po makikita natin, sabi ni Pablo, siya ang pangunahing may makasalanan, ngunit nakatanggap siya ng biyaya ng pagtitiis, pagliligtas ng Panginoon. Ano pa sa atin? Ang pangako po dito sa ating teksto na kung sino man nananampalataya kay Kristo Jesus ay tatanggap ng buhay at kaligtasan. Yun po ang mabuting balita mula sa tekstong ito. At bilang pasasalamat po, tayo ay muling tumayo. Awitin po natin na may pasasalamat itong awit na with grateful heart, my thanks I bring, mula po sa 286 na ating Psalter Hymnal stanzas 1-3.
isasali ko ng himnong Nazaret ako. Grateful heart, my thanks I bring before the great thy praise I sing. I worship in thy holy place and praise thee for thy truth and grace. For truth and grace together shine in thy most holy word divine, in thy most holy word divine. I cry to thee and thou didst say, thy word of grace to others gave. The kings of earth shall thank thee, Lord, for they have heard thy wondrous word. Each day shall come with songs of praise, for great and glorious are thy ways, for great and glorious are thy ways. O Lord, enthroned in glory bright, thou reignest in the heavenly height. The proud in faith thy favor seek, but thou hast mercy for the meek. Through trouble though my pathway be, thou wilt revive and strengthen me. Thou wilt revive and strengthen me. Ay po ay nakaupo. Tayo po'y dadako sa panalangin ng kongregasyon. At paalala po sa pagtatapos sa ating panalangin, ating sasambitin ang Ama namin, the Lord's Prayer sa wikang Pilipino, page 5. At pagkatapos po nun yung ating hymno, Hear Our Prayer, O Lord, number 489. Sa ating paggamit po ng Lord's Prayer, ito po ay pattern para sa atin na binigay ng Panginoon. Ngunit bukod sa pagiging pattern po, ito rin ay kanyang inuutos na ating gamitin upang mas maipahayag natin ang ating pangailangan at pasasalamat sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Aming Panginoong Jesus, Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesus, kami po ay lumalapit muli sa araw na ito at nagpapasalamat sa isang Lord's Day, isa pong paalala niyo po sa amin kung paano niyo kami iningatan at ginabayan sa nagdaang linggo. Sa isang linggo po na naging masalimuot at mahirap sa marami naming kababayan, kapatiran. At sa kabila po nun ay inyong pinapaalala sa amin na kayo, aming laging saklolo, kayo po na lumalang ng langit at lupa. Salamat po sa pag-iingat niyo sa amin sa isang linggong dumaan, sa provision sa araw-araw, sa comfort na hatid ng iyong salita at sa hatiyakan na meron kami bilang inyong mga anak. Na sa kabila ng ang suliranin, hatid ng buhay na ito, ay nandun lagi inyong pangako na kayo sa amin, para sa amin. Hindi nyo kami iiwan at hindi nyo pababayaan. Salamat Panginoon sa mga salitang aming narinig, sa aming mga awit, sa aming mga panalangin na tunay na nagpapatotoo sa iyong hindi nagmamaliw na pag-ibig at sa iyong walang hanggang katapatan para sa aming inyong bayan. At sa panahon na ito ng pandemiko, panahon ng napakaraming suliranin sa aming bayan, kasama ang mga aming pinagdadaanan din sa aming mga kanya-kanyang buhay, ay madali po sa amin na malimutan ang katiyakan ng inyong pangako. At kaya po sa aming panalangin at sa kabuuan ng aming worship service ay ipaalala niyo po sa amin ang mga bagay na pinakamahalaga sa lahat. I-impress niyo po sa aming puso ang comfort na inyong mga pangako. At Panginoon, tanggalin niyo po ang aming alalahanin, aming mga takot, ang aming mga pangamba, at ilagak namin ito sa inyong mga paa. Sapat kayo nagtatanggal nito at pinapalitan kami ng kapahingahan na nanggagaling lamang sa aming Panginoong Jesus. Sa
Sa paglapit po namin sa inyo, kami nang hihingi ng inyong saklolo, kagalingan, kalakasan para sa mga kapatiran namin at mga sa buhay na may sakit, mga nangihina, nanilighati, sa bawat isa sa amin. Sa patuloy na pagpapagaling, pag-aaral ni Rob, lalo ngayon na may hamon ng pandemiko, nawa po ay palakasin niyo po siya at kanyang kalusugan po ay inyong samahan po sa mga panahon ito. Ay Sister Abby sa kanyang pagpapagaling, sa Sambahayang Villaluz din, kay Ate Ana May sa kanyang mga anak, sa Sambahayan ng mga tan, sa Sambahayan ni Nanay Remy, sa kanyang nanay, si Nanay Meli at sa paghanap ng trabaho ng kanyang anak na si Sol, sa nanay po ni Elder Joseph, ngayon sa nanay ni Father Paulo Acuña. Sa bawat isa po sa amin na may dinaramdam, physical, mental, emotional, spiritual. Lahat ng ito, Panginoon, ay nasa inyong sovereign na paghahari. Ang aming kahilingan po ay kayo po, Panginoon, maghati ng kagalingan, ng kalakasan, ng katiyakan para sa mga taong ito, sa mga kapatiran at mahal sa buhay namin na may dinaramdam na karamdaman. Kami rin po ay nananalangin para sa aming mga kapatiran na dahil sa hanap buhay ay nalalayo sa kanilang pamilya, sa mga kapatid namin OFW. At kapasalamat po kami sa inyong pag-iingat kay Dito Edmond. At siya rin ay kasama namin sa mga oras na ito, kasama ng kanyang sambahayan. Aming panalangin ay sa kanilang paglalakbay, ang inyong pag-iingat mula sa banta ng sakit, ng anumang kapahamakan, patuloy na kalakasan po ay pagkaloob sa kanila, ang panustos sa kanilang pangailangan kasama ng kanilang pamilya. At sa panahon na sila'y nag-iisa, ay ipaalala niyo po, Panginoon, na hindi sila nag-iisa sapagkat kayo po ay kanilang laging kasama. Dalangin namin na sa inyong itinakdang panahon ay makasama namin ang pisikal muli ang mga kapatid na ito at magpalakasan po sa aming iisang tinig at sa aming iisang pagsama. Kami rin po ay lumalapit sa inyo para sa mga kapatid namin naghahanap ng trabaho. Ito pong pandemiko na ito na nagdulot ng kawalan ng trabaho sa marami sa amin at nagkaroon ng hamon sa marami sa amin. Kaya din po sa mga mayroong trabaho ngunit meron din hinaharap na mga iba't ibang klase ng hamon. Ito po, Panginoon, alam namin ang mga pagsubok na ito ay bahagi po ng pag-sanctify na po sa amin. Pagpapaalala po sa amin na lahat ng gawa ng aming kamay, ang aming kalakasan, ang mga kaloob na meron kami ay nagmumula sa iyo. At ito'y lahat ay walang saysay kung walang inyong pagpapala. Kaya, Panginoon, kami lumalapit sa aming kanya-kanyang kalagayan sa buhay. Bawat isa sa amin nangangailangan ng mga bagay na ito. Mga bagay na kailangan ng aming mga pamilya. Pangailangan sa araw-araw ng aming pagkain, tirahan, aming mga susuotin, mga hanap buhay. Kayo po, Panginoon, mag-provide ng mga bagay na ito. At sa panahon na kami ay nawawalan ng pag-asa, paalala niyo po na ang pangalan ni Jesus ay tunay na pag-asa para sa amin. Ang banal na Espiritu po patuloy na bigay sa amin ng kalakasan sa araw-araw. Tulungan kami lumakad, nakatingala, nakatingin hindi sa aming sariling lakas, hindi sa lakas na nagmumula lamang sa iyo. Nagmumula sa inyong anak-anak na may akda at tagapagtapos ng aming pananampalataya at sa biyaya na nagmumula sa pakikipisan ng banal na Espiritu. Sa mga panahon po ito ng pagsubok, Panginoon, ay tulungan niyo po kami na tumawag sa inyo sa aming mga panalangin at kilalanin kayo bilang aming tanging provider. At tunay nga, Panginoon, kayo po ang aming nagbigay sa amin ng ultimate provision ng aming Panginoon Jesus para sa aming kaligtasan. Bukod po sa aming mga pangailangan temporal at material, hindi po ay napapasalamat sa mga spiritual na pribilehiyo na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po sa katiyakan ng kaligtasan, sa tulad ng aming mga panalangin sa ginawa ng aming Panginoong Jesus sa kanyang pagsunod, sa kanyang mga latay, paghihirap, sa kanyang muling pagkabuhay, na ito pong mabuting balita ang patuloy na nag-uudyok sa amin na magpatuloy at tumawag sa iyo palagi, hingi ng iyong saklolo. Kayo po'y nananalangin para sa gawain ng aming mga simbahan, sa aming lokal na iglesia sa lugar na ito. Patuloy niyo pong
pagsubaybay sa mga liderato ng aming mga iglesia sa karunungan, kalakasan, katapatan ng aming mga pastor, aming mga matatanda, aming mga diakono, ang lahat ng aming miyembro, mga bisita, mga manggagawa, na ito pong hamon na hatid ng pandemiko ay hindi po magtanggal ng pagnanais na patuloy kayong pagsilbihan ng iyong kaharian kasama ang aming mga kapatiran. Patuloy na paglago, pagkakaisa, at pakikilahok sa gawain ng mga miyembro ay amin din pinapanalangin na bagaman hamon po ang paglalakbay, ang pag-commute, ito pong online at live streaming, dalangin namin magpatuloy po itong aming kahit limited capacity ang aming physical assembly at matapos na po itong pandemiko na ito at mabalik po ang tunay na normal na ginagawa ng inyong bayan tuwing linggo ng pagtitipon-tipon sa isang lugar upang mabigay ng papuri at pagsama. Dalangin na yung pagpatuloy na paglago ng gawain sa Malolos at ang bagong bahay sa bahayan ng Imus. Sa bawat isa po sa amin, kasama ang aming mga pamilya, nalangin po kami, nabigyan niyo po kami ng karunungan, ng katatagan sa pagtuturo po ng iyong salita sa aming mga anak, sa aming mga may bahay, sa aming mga kamag-anak na nasa influence po namin sa aming mga bahay, sa aming mga compound, sa aming mga komunidad, na kahit nandito itong hamon na ito, ay hindi namin malimutan ito pong banal na tungkulin na binigay mo sa amin na ipahayag ang iyong salita sa aming mga anak na sila din ay maipahayag ito sa mga susunod ng salay lahi na maging asin at ilaw po kami nasa naman kami ilagay. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging tapat sa mga bagay na ito. Kayo po gumawa ng paraan na sa kabila ng kabisihan ng aming panahon ay makahanap kami ng oras na doon po ibubuhos ninyo ang kasaganahan ng iyong comfort at assurance para sa amin. At ito po'y maibahagi namin sa amin po ng isang bayan. Tulungan niyo po kami na ma-enjoy po itong mga pribilehiyo na meron kami bilang mga mananampalataya at maging tapat po kami sa aming mga tungkulin. Palaguin niyo po ang gawain ng lokal na iglesia na ito kasama ang aming mga sister congregation sa Imus at sa Malolos at sa mga oras na ito sa iba't iba't ding ministry opportunity na binibigay niyo sa amin. Dalangin po namin na pagpalain niyo po ang gawa ng aming mga kamay. Samahan niyo po ang aming mga kapatid na iba pang manggagawa sa ibang iglesia na patuloy na kagalingan ni Pastor Brian Adafor at ang pag-iingat niya sa kanyang simbahayan. Patuloy na paglago at katapatan ng mga iglesyang reformado dito sa Pilipinas. Ang katagumpayan po ng hindi lamang yung aming mga local church assembly, kundi aming ding iba't ibang mga outreach at ministry. Nawa po sa panahon ito na ng COVID-19 na naghahatid ng distress, wala ng pag-asa, maging okasyon po ito upang pagtibayin at palakasin niyo po. Paigtingin po ninyo ang ministry ng inyong salita at makita po ng mga tao ang source ng tunay na pag-asa. Hindi sa kayamanan, hindi sa salapi, hindi sa mabaho, hindi sa kasikatan, hindi sa kapangyarihan, hindi sa aming hari lang na aming tagapagligtas sa aming Panginoong Jesus. Tulungan niyo po kami maging matapat sa mga bagay na ito at ang patuloy na pag-iingat kalakasan panusto sa pangailangan po ng aming mga manggagawa sa mga iglesyang ito sa iba't ibang lungsod at bayan dito sa aming bansang Pilipinas. Patuloy po ninyong pagsubaybay, pag-iingat sa buong iglesyang laganap na lalo na sa mga kapatid namin usig sa pamamagitan ng pagigipit, pang-api, pagtulong, pagpatay dahil sa kanilang patutuo. Kami po, bagaman kami ay magkakaibang wika, magkakaibang kultura, magkakaibang lahi, kami po ay iisang katawan sa pamumuno ng aming Panginoong Jesus. At sa kanila pong paghihirap, kami po ay nakikiramay. At kami po dalangin, Panginoon, sa mga bansa kung saan matindi ang pag-uusig sa China, sa Middle East, kahit sa Western Europe, sa Amerika, at sa marami pang lugar. Dalangin namin ang patuloy na katapatan ng mga iglesia ninyo, ng mga kapatid namin sa lugar na iyon, at magsilbi silang ilaw at asin sa patuloy na kadiliman na hatid ng kasalanan. Makita po ng maraming tao
ang kagandahan ng mensahe ng mabuting balita ng aming pinapahayag. Kailangan po namin ang patuloy na pag-iingat ninyo sa mga kapatid namin na dumaranas ng karahasan sa Middle East at sa iba pang lugar kung saan hostile ang kultura at pamahalaan sa Kristyanismo. At patuloy niyo po paggabay sa pagbilang ng mga boto ngayon sa US na panahon ng maraming political division at bangayan. At tulungan niyo po kami na maalala na sa kabila ng lahat ng ito, kung sino man talaga ang talaga ninyo na Pangulo at Vice Pangulo ng pinakamalakas na bansa sa daigdig, kayo pa rin ang mananatiling hari na lahat. Kayo po mananatiling sovereign kahit sa mga desisyon ng mga nakaupo at ng mga leader ng mga bansa. Panginoon, sa panahon ito po, Panginoon, patuloy pa rin po ang pandemiko at sa pagtatapos ng taon, sa isang anibersaryo po ng pagkalat ng sakit na ito, ay patuloy mo po kami ingatan, lalo na sa aming paglalakbay, hindi po kami magkasakit. At bukod doon, hindi lang sa COVID-19, kundi nakaiwas po kami sa anumang sakit sapagkat sa risk na dala nito. Pagaling niyo po ang aming mga kapatiran na may sakit, lalo po ang aming mga magulang, ang mga vulnerable, ang mga bata, ilayoy po ninyo sa kamakan. Ang pag-iingat, kalakasan po sa mga pumapasok ng pisikal, pag-iingat po sa biyahe, mula sa sakit, ng anumang banta sa daan, at katugumpayan, Panginoon, sa para sa paghahanap ng lunas. Kami po nananalangin din para sa pagsubaybay po ninyo sa aming pamahalaan, sa mga NGO, sa mga mercy ministry din ng mga iglesia, sa pagtulong sa mga nasalanta at matayan sa pagpasok po o pag-alis ng bagyong Rolly at Ulysses sa aming bayan. Lalo po doon sa mga lugar na natamaan ng husto, sa Cagayan Province, sa Marikina, Pasig, Cainta, sa Bulacan, sa Quezon, sa Bicol. Dalangin po namin, Panginoon, ay makita po ng maraming tao ang iyong kamay sa kabila ng kawalan na ito. At sa kawalan po ito, makita nila ang sufficiency na bumula lamang sa iyo. Ngayon, samahan niyo po aming pamahalaan sa pangunguna ng aming Pangulong Duterte, sa kanyang vice, aming mga senador, aming mga congresswomen, at din sa mga opisyal, sa mga lalawigan, sa mga bayan hanggang sa mga barangay. Sa pamamagitan ng kanilang pamumuno po ay mapanatiling kapayapaan at kaayusan sa aming bayan. Kami po bilang mga mananampalataya ay magkaroon kami ng kapayapaan sa paggawa ng mga bagay na inuutos ko ninyo at maging conducive po ang kanilang pamamahala sa pagpapalaganap ng inyong salita. Gabayan niyo po sila sa kanilang pagpapasya at pakikinig sa panahon ng krisis na ito sa pagharap sa mga suliranin. Kami po bilang mga mamamayang Pilipino at mga mamamayang mananampalataya ay maging kabahagi po kami sa pagtulong sa mga inatas niyo po sa itaas sa amin. Gamitin namin ang kaloob, ang aming lakas sa aming oras upang makatulong po. Hindi maging dagdag sa problema, kundi maging kabahagi ng solusyon at maging halimbawa po sa mga nakita sa amin at makita nila ang bunga ng pagkilos po ninyo sa aming buhay. Samahan niyo po kami sa aming patuloy na pagsamba. Inyong lingkod po sa kanyang pangaral, nawa po ito'y maging salita ng buhay sa libis ng kamatayan sa panahon na ang mga tao ay nauuhaw, nagugutom. Nawa po itong salitang ito ay maghatid ng buhay, maghatid ng comfort at assurance. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na nagturo sa aming manalangin sa ganitong pamamaraan. Ama namin, nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit ngayon naman sa lupa. Hilingin mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin ang patawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kami atin sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kailangan, ang nariyan, ang kalwalwayan, ang kailanman. Amen.
pagbasa ng ating teksto. Muli po ang ating sermon ay pinamagatang ang Kristiyano hanggang sa kanyang kamatayan. Ang Kristiyano hanggang sa kanyang kamatayan, ang ating teksto po mula sa salita ng Panginoon ay mula sa unang Tesalonica, Kabanata 5, talata 16 hanggang 18. Sa pagtatapos po ng liham ng Apostol Pablo, sa una niyang liham sa mga taga-Thessalonica, ito yung kanyang pagbibirin. Magkalak kayong lagi, manalangin kayong walang patid, sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Pagpalain po ng Panginoon ang pagbasa at pangangaral ng kanyang banal na salita. Sa ating pong awit na paghanda, awitin po natin itong number 230, standards 1 to 4. What shall I render to the Lord? Versification po ng mga bahagi ng Psalm 160. Tayo muna po ay magpasimula sa panalangin. Amin dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kay patuloy na mangusap sa amin at patuloy na buksan nyo ang aming puso at isipan. Lubusan namin maintindihan ang inyong sasabihin sa amin sa hapon na ito. At sa aming pagbubulay-bulay sa inyong salita habang kami nakikinig, maging kalugod-lugod po ito, Panginoon, sa inyong harapan. Ito ang aming dalangin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang ating teksto muli ay aking babasahin mula sa 1 Thessalonica chapter 5, 16 to 18, na tayo ay may pamagat na ang Kristiyano hanggang sa kamatayan, sapagkat ang particular verses na ito, isang sentence lamang siya pero 3 verses ang kanyang nasakop. Ito yung tagubili ni Pablo sa mga taga-Thessalonica na gawin nila ng walang patid. Magalak kayong lagi, manalangin kayong walang patid. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Sa panimulang question and answer ng Westminster Shorter Catechism, na ang mga estudyante ay tinatanong sa particular na tanong na ito, ano yung pinakapunong layunin ng tao? Ang sasagot natin ay ang luwalhatiin ng Diyos at maging kaluguran siya magpakailanman. Enjoy Him forever.
Dito sa bahagi ng komentaryo ni G.I. Williamson, dito sa particular question and answer na ito, unang-unang tanong, dito sa Shorter Catechism, ganito ang naging komento ni Williamson. Upang malaman kung paano malulwalhati ang Diyos at mabigyan siya ng kaluguran magpakailanman, dapat malaman natin ang daan ng kaligtasan sa Biblia. Dapat nating malaman muna ang manalig patungkol sa Diyos at ano ang tungkulin na hinihingi ng Diyos sa tao. Ito ay para sa mga tunay na iniligtas ng Diyos. At ang mga iniligtas ng Diyos ay nauunawaan kung bakit siya ay naligtas at ano ba ang kanyang dapat gawin ayon sa pagliligtas sa kaniya ng Diyos. Sadyang ang magbigay ng luwalhati sa Diyos ay ang mga Kristiyano lamang ang makakagawa nito, ang mga iniligtas ng Diyos, at kung paano ma-enjoy ang presensya ng ating Panginoon. Kaya sa ating sermon sa araw nito, may isa lamang muli siyang sentence, ngunit mayroong talata. Sa gumawa sa modern na pag-aayos nitong na ating scripture, ay hinati ito sa tatlo, ay mauunawaan natin ang kahalagahan ng bawat sinabi dito ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica. Ang magalak lagi, manalangin walang patid, at magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Kaya itong one sentence na 3 verses na ito, kayang-kaya nating gumawa rito ng tatlong sermon. Yung sa magalak lagi, manalangin walang patid, at yung magalak lagi, manalangin walang patid, at magpasalamat sa lahat ng bagay. Dahil ang tatlo na ito na sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica ay kalooban ng Diyos kay Kristo. Para kay nino? Para sa kanila, para sa mga mananampalataya. Ang sinasabi dito na kay Kristo ay ang kalooban ng Diyos sa bawat iniligtas niya sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus. Na sinasabi sa mga taga-Tesalonica, sinasabi sa atin na nakahimlay doon sa ginawa ni Kristo na pagliligtas, sa pagliligtas ng Diyos, kung bakit tayo ay lagi nagpapasalamat sa lahat ng pagkakataon, kung bakit hindi tayo napapatid sa pananalangin, at kung bakit lagi tayong nagagalak. Ito ay nakahimlay sa ano ang ginawa ni Hesukristo. Kaya hindi kayang gawin ng mga hindi mananampalataya yung lagi magalak. Hindi kayang gawin ng hindi mananampalataya yung manalangin ng walang patid. Hindi kayang gawin ng mga hindi mananampalataya ang magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Tanging ang mga iniligtas lamang ng ating Diyos. Kaya kung papansinin natin, ang tatlong dapat gawin dito ng mga taga-Tesalonica ay gawin nila ng walang humpay hanggang sila ay nabubuhay. Sinabi rito, walang patid, palagi at sa lahat ng pagkakataon. Ibig sabihin, habang nabubuhay ang mga taga-Tesalonica, ay dapat iyon ang kanilang maging buhay. Walang humpay na kagalakan, walang humpay na panalangin, walang humpay na pagpapasalamat. Ito ay paanyaya sa kanila ni Pablo na sila ay magpursige sa kanilang lakarin bilang mga mananampalataya sa kabila ng mga na kanilang nararanasan yung kanilang partikular na sitwasyon. Ano ba ang sitwasyon o kalalagayan ng mga taga-Tesalonica? Ito ay dahil sila ay nakakaranas ng persecution. Kaya unawain natin ang patungkol sa sulat na ito. Ito ay bahagi pa rin ng tagubilin ni Apostol Pablo sa kanyang unang sulat. Kaya sa kabila ng kanilang persecution sa kanila, ano ang kanilang dapat gawin? Dapat nilang gawin sa mga huling araw. Dahil ano ba yung huling araw na tinutukoy rito? Mga huling araw. Ito yung mga pagitan nung unang pagdating ni Kristo, the first advent, and the second advent, or yung the second coming
yung muling pagbabalik ni Kristo. Kaya yung mga taga-Thessalonica at ang mga Kristiyano mula sa kanilang panahon hanggang sa ngayon, sila at tayo ay nakapaloob sa mga huling araw. Kasi kung ano yung hinihintay nila hanggang sila ay mamatay doon sa first century, ay yun din naman yung ating hinihintay, yung muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Sa particular na tagubili ni Pablo ay paalala sa kanila na ipagpatuloy ang kanilang mga naunang natutunan na katuruan at kung paano mamuhay bilang mga Kristiyano na naghihintay sa muling pagbabalik ni Jesus na nagligtas sa kanila, na nagligtas sa atin. Rejoice always, pray without ceasing, and give thanks in all circumstances. Ito ay hindi nagbabago sa mga taga-Thessalonica. Bago pa man ito sabihin sa kanila sa pamagitan ng sulat na ito. Sa kanilang kasalukuyan na sila ay nagdurusa sa persecution, i-refer natin sa 1 Thessalonians 1:14-16, binanggit din ni Pablo yung persecution sa kanila dahil sa kanilang pagiging mananampalataya. Walang ibang persecution mismo kundi yung kanilang pananampalataya. Kung hindi naman sila mananampalataya, wala silang persecution. Sila ay magiging masaya. Ngunit ano yung kasiyahan na maibibigay nito kung hindi naman si Kristo si Kristo ang kanilang nireject? Kung hindi sila iniligtas ng Diyos, anong kasiyahan ang maibibigay ng mundo sa kanila? Mga panandalian lamang na kasiyahan. Ngunit ang sinasabi ni Pablo rito, ang idinuktong niya sa bandang huli, ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Because the superiority of Jesus Christ ang dapat na iintindihan, na uunawaan natin. Ito rin naman yung sinasabi ni J.I. Williamson doon sa first question and answer ng Westminster Shorter Catechism. Hindi tayo makakapag-glorify sa Diyos. Hindi natin ma-enjoy ang presence ng Diyos. Kung kukunin pa rin natin yung sinabi ni Pablo rito, kung hindi tayo makapag-glorify sa Diyos, hindi natin na-enjoy ang kanyang presensya. Ang panalangin ay napakahirap sa atin. Ang magalak ay napakahirap sa atin. Ang manalangin ay nagiging mahirap para sa atin. Ngunit dito sa mga taga-Thessalonica, sa kabila na kanilang nararanasan ay pinapaalala, sinasabi pa rin sa kanila ni Pablo, na sila ay magalak, manalangin lagi at magpasalamat. Kaya sa kabilaan ng kanilang persecution, sila ay inaasahan na hindi sila tatalikod sa pananampalataya sa kabila ng lahat ng iyon. Kung tayo ang tatanungin, madali bang maging magalak sa gitna ng maraming persecution? Madali bang manalangin? Madali bang sambitin ang ating bibig na minamahal namin Panginoon sa ating panalangin sa gitna ng persecution? Madali ba magpasalamat sa lahat ng pagkakataon kung saan kabilang ang persecution? Sa katotohanan ay hindi. Kahit mismo tayo, patotoo tayo na hindi madali ang sinabi rito ni Apostol Pablo. Hindi madali sa makasalanang tao ang sinasabi rito ni Apostol Paul. 1 sentence and 3 verses, hindi siya madali. Sa katotohanan, tayo ang magpapatotoo nito. Ang lahat ng mga ito ay madaling gawin lamang kung maganda ang nangyayari sa ating buhay. Madaling magalak, madaling manalangin, madaling magpasalamat kung tayo ay nagkaroon ng bagong trabaho. Madali ang lahat na ito kung tayo ay na-promote sa ating pinagtatrabahuhan. Madali itong gawin kung ang mga anak natin ay nagkaroon ng honor sa kanilang pag-aaral. Madali ang mga bagay na ito kung ang ating buhay ay nagbibigay sa atin ng mga kasiyahan. Ang tanong uli sa atin ay, lagi bang masaya ang buhay ng mananampalataya ng Kristiyano hanggang sa kanyang kamatayan? Tayo pa rin ang magpapatotoo. Hindi. Ngunit sinasabi ni Pablo na magalak, manalangin,
at magpasalamat ng walang patid. Ito ang tatak ng mga mananampalataya in this fallen world. Madali bang ang mga bagay na ito in the year 2020? Sasabihin natin, the different calamities, the pandemic, and some mga political issues. Pero tandaan natin, at sinasabi pa rin sa atin ng author of Hebrews, sa lahat ng nangyayari ay Jesus is better. Kaya sa sinabi ni Pablo sa mga taga-Thessalonica, ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para patuloy nilang maisip, maalala, ang kanilang kaligtasan ay nakasandig sa ginawa ni Kristo at makita nila sa lahat ng pagkakataon the superiority of our Lord Jesus Christ sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng panahon. Kahit yung pinakamabigat na individual na sitwasyon, tulad ng persecution na kinakaharap natin. Dahil nasa isip din ni Apostol Pablo to, hindi lamang sa mga taga-Thessalonica, kundi sa bawat mga mananampalataya. Kaya ito na mga patuto sa atin, dahil tulad ng mga taga-Thessalonica, tayo rin ay nakapaloob sa mga huling araw. Tulad ng mga taga-Thessalonica, tayo ay may hinihintay na masigit sa mundong ito. Kaya ang paanyaya sa atin ay magalak tayo lagi. Kahit ang sitwasyon ay hindi umaayon sa ating mga kagustuhan, dahil alam natin na ang bagay na ating pinakahihintay ay masigit sa bagay na ating pinagdadaanan sa kasalukuyan. Ang kagalakan na inilagay sa ating harapan, kasama natin ang ating Panginoong Jesus, na ito'y sinasabi ng author of Hebrews in Hebrews chapter 12:2. But the road to glory ay hindi magiging madali. Kaya sabi ng author of Hebrews, ay itingin natin ang ating mga mata sa ating Panginoong Jesucristo. Kahit doon sa kanyang pinagdaanan ni Kristo hanggang siya'y mapako sa krus, nandoon sa kanya ang kagalakan dahil nakatingin siya doon sa hinaharap na glory. At the same path na dadaanan ng bawat mga mananampalataya. And even in our deepest trouble na panalalagyan natin, ilagay natin ang ating paningin kay Kristo. Kung saan na nakaupo ang ating Panginoong Kristo, doon sa karangalan, ay doon rin naman tayo tutungo sa karangalan na kinalalagyan ng ating Panginoong Jesus. Dahil tayo ay nakakabit kay Kristo. Hindi lamang sa karangalan sa hinaharap, kundi sa kanyang hirap, sa kanyang kamatayan, habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Dahil sa hindi lahat ng pagkakataon ang buhay sa mundong ito ay magiging maginhawa. Hindi ito magiging maginhawa sa atin. Kaya tayo ay inaasa na dumepende ng lubusan sa ating Amang nasa langit. Tayo ay walang humpay na manalangin. Sinasabi ito sa atin, tayo ay maging tulad ng mga bata, isang bata na nakadepende sa lahat ng oras sa kanyang magulang. Na lagi tayong tumatawag at tumihingi ng tulong sa ating Ama na nasa langit, na siyang pinagmumulan ng ating tulong. Yung tulong na ating kinakailangan, pareho sa pisikal at spiritual na pangangailangan, ay doon lamang natin matatagpuan sa ating Diyos, Ama na nasa langit. Kaya sa binanggit natin kanina, sa invocation natin kanina, ay pinaanyaya sa atin, itingin natin ang ating mata sa burol na pinagmumula ng ating saklolo. Tayo ay inaasahan na walang humpay na mananalangin sa lahat ng oras, sa panahon man ng paghihirap o kaginhawahan. At tayo ay nagpapasalamat sa lahat ng oras dahil alam natin na anuman ang ating kalalagayan, ito ay nangyayari para rin sa ating kabubuti, na tayo na nagmamahal sa Diyos na para sa Kanyang layunin. Nakikita rin ba natin ang layunin ng Diyos sa ating mga sitwasyon sa oras na ito? Tayo na mga na-lockdown na mahigit sa 6 na buwan dahil sa isang virus na walang gamot.
Madami sa atin ang napaparanoid. Marami sa atin ang mga nag-aalala. Ang tanong ay, nakikita mo pa rin ba? Nakikita ba natin ang layunin ng Diyos para sa kanyang mga hinirang sa gitna ng mga sitwasyong ito? Kaya kung hindi nagiging malinaw sa atin kung bakit nangyayari ito, ay hindi sinasabi ng Biblia sa wala tayong tunay na pananampalataya, hindi. Kundi sa kabila ng kahinaan ng ating pananampalataya, tayo ay lumalapit sa Diyos, tayo ay inaanyayahan na humingi ng tulong sa kahinaan ng ating pananampalataya. Dahil tandaan natin, hindi tayo ang pinagmumula ng ating pananampalataya at wala rin tayong kakayahan to increase our faith. Dahil sa pag-increase ng ating pananampalataya, sa paglago ng pananampalataya, ito ay nakadepende pa rin sa ating Diyos na nagbigay at nagkaloob sa atin ng pananampalataya. Siya yung nagdadagdag ng kalakasan ng pananampalataya sa atin. Tatlong imperative ang sinasabi rito ni Apostle Paul. Ito ay nakahimlay kung ano ang ginawa ni Kristo. Ito ang kalooban ng Diyos para sa atin. Sinasabi sa atin ito dito tayo inihanda ng ating Panginoon. Dito inihanda ang kanyang mga iniligtas. Ito ang tanda ng kanilang kaligtasan na kailanman ay hindi mawawala. Ito ang tanda na tayo nga ay ang mga iniligtas ng ating Diyos. Dahil napaka-superior ng ginawa ng pagliligtas ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus. Sa tuwing maaalala natin ito sa gitna ng ating mga kagapitan, lumiliit yung ating mga paningin sa ating mga sitwasyon at lumalaki naman ang ating pagtingin sa ating Diyos. Dahil ang Panginoon ang nagbigay sa atin ng pananampalataya, natural na nagbubunga sa atin ito ng kagalakan. Natural na nagbubunga sa atin ito ng pananalangin. Natural na nagbubunga ito sa atin ng pasasalamat. Tulad ng isang puno na hindi niya kayang pigilan ang kanyang sarili na mamunga. Hindi niya rin kayang pilitin ang kanyang sarili na pagbungahin. Maliban na lamang ito ay pahintulutan ng ating Panginoon. Ito ang buhay na nagluwalhati sa ating Diyos at magbibigay ng kaluguran sa atin sa kanyang presensya. Kahit anuman yung ating ginagawa, sa malaki man o sa maliit, nabibigyan natin ng karangalan ng ating Panginoon at nakukontento tayo dahil alam natin na masigit ang presensya ng ating Panginoon na kasama natin. Alam natin ng ating Panginoon na nagligtas sa atin ay in control sa lahat ng bagay. Alam natin siya ay nakaupo sa trono. Kahit maraming pagkakataon sa ating buhay ay hindi natin may paliwanag bakit. Dahil tatandaan natin, hindi lang tayo ang pinakaunang tao o nakaranas nito. Sa kasaysayan ng iglesia, mas marami pang mas mabibigat ang naranasan sa atin. Ngunit hindi pa rin natin pwedeng ikumpare ating mga sarili sa mga 1st, 2nd, 3rd, 4th century Christians. May kanya-kanya tayong sarili nating persecution. Ngunit sa katotohanan, hindi nila kaya yon. Hindi rin natin kaya yon. Tayo ay nakadepende pa rin sa kalakasan ng ating Panginoon. Kaya natututo tayong magalak. Patuloy na lumapit sa Panginoon at natututo tayo na magpasalamat sa malaking bagay at sa maliit na ginagawa natin. Kaya naman sinabi ni Apostle Paul sa mga taga-Korinto na mga bagay na akala natin ay hindi napabatid sa paningin ng Diyos. Hindi. Walang bagay na tayo ginawa na kailanman hindi mababatid. Mawawala sa isip ng ating Panginoon. Hindi niya maaalala. Hindi nakakalimot ang ating Panginoon. Tayo ay nakakalimot pero ang Panginoon ay hindi. Kaya sinabi ni Apostle Paul in 10:31 ng 1 Corinthians, kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat na ikakalwalhati ng Diyos. Gawin ang lahat na ikakalwalhati ng Diyos. Alam ito ng mga mananampalataya. Alam nila na ito ang sinasabi ng Panginoon.
kung ano ang mga bagay na nakakalwalhati sa ating Diyos, na nagbibigay sa ating kagalakan. Nalululhati ba ang Diyos sa kasalanan? Tayo ba ay nagkakaroon ng kagalakan sa tuwing tayo ay gumagawa ng kasalanan? Kung lahat na ito ay parang baliwala sa atin, ay tanungin natin ang ating sarili na ako ba ay ligtas? Ngunit sa ginawa ni Kristo, pinapawi nito ang lahat ng ating alalahanin. Tayo mga tunay na nananampalataya sa Kanya, kahit anong sitwasyon natin, ay napapawi ito dahil alam natin na at kaligtasan na tinanggap natin sa ating Panginoon ay kailanman ay hindi mawawala. Walang makapaghihiwalay sa atin sa presensya ng ating Diyos. Sakit man, anumang karamdaman, paghihirap man, walang makapaghiwalay sa atin sa presensya ng ating Panginoon. Kung paano tayo walang patid na nagagalak, nagpapasalamat at nananalangin sa Panginoon sa nakaraan, ito rin ang gawin natin sa panahon na ito at ito pa rin ang gawin natin sa hinaharap. May hangganan ba ito? Hindi, wala. Ito ang ating tungkulin hanggang sa ating kamatayan. Kahit mismo ang kamatayan sa atin ay nagbibigay sa atin ng kagalakan dahil alam natin na makikita natin mukhaan ang ating Panginoong Jesus na nagligtas sa atin. Kaya salamat sa dakilang Diyos na patuloy nagpapaalala sa atin sa kanyang kapahayagan sa atin kung paano tayo lumakad, mamuhay sa mundong ito sa kaginhawahan man o sa kahirapan man. Dahil lahat tayo ay nakakabit sa puno ng ubas na kailanman ay hindi tayo mawawaglit dahil tayo ay nakakabit sa ating Panginoong Hesukristo hanggang sa tayo makarating sa kalwalhatian. Patuloy tayong pagpalain ng salita ng Panginoon sa hapon na ito hanggang sa paglabas natin, hanggang sa paglakad natin, at tayo rin mismo ay maging pagpapala sa mga taong makakasalumuhan natin, mananampalataya man o hindi mananampalataya. Tayo po ay manalangin. O aming dakilang Diyos, salamat sa hapon na ito, sa patuloy na pagpapaalala niyo sa amin. Napakahirap mang mabuhay sa makasalanang mundo. O tunay Panginoon, kami ay patotoo. Nung kami ay hindi pa mananampalataya, hanggang kami mananampalataya, walang nagbago na hirap sa mundong ito. Ngunit sa pagliligtas nyo sa amin, binago nyo lahat ang aming mga pananaw. Natuto kaming magpasalamat sa lahat ng panahon dahil alam mo namin na kaligtasan mo namin ay nakasalalay kay Kristo. Natuto kaming manalangin na walang mumpay dahil alam mo namin na kayo ay nakamasid sa amin sa lahat ng pagkakataon, hindi kami nawawaglit sa inyo bilang kami ay inyong mga anak. At dahil sa pagliligtas ninyo, ay tinuturuan nyo kami kung paano kami magalak sa gitna ng paghihirap na aming nararanasan sa mundo ito. Bagay na hindi ko kayang gawin ng mga hindi mananampalataya. Kaya salamat sa pagliligtas nyo sa amin at sa pagpapakita nyo sa amin sa katotohanan na ito, na ang buhay namin ay nakatago sa inyo sa ginawa ng inyong bugtong na si Hesukristo, na inihayag ninyo, Panginoon, ang kaligtasan na ito sa amin. Kaya sa dalangin pa rin ho namin, Panginoon, na patuloy nyo kaming gawin na daluyan ng pagpapala ng inyong pagliligtas sa mundong ito. Higit sa lahat sa mga taong malalapit sa amin na hindi pa nakakakilala sa inyo, wala pang pananampalataya sa inyo, na hindi marunong magalak sa lahat ng oras, na hindi marunong manalangin o lumapit sa inyo, na tumatakbo palayo at hindi marunong magpasalamat sa inyo. Kung paano nyo kami kahabagan, ay ganyan din nyo sila kahabagan, Panginoon. Maraming salamat, o aming dakilang Diyos. Itong aming dalangin sa pangalan lamang ng Panginoong Jesus. Amen. At sa ikalawang pagkakataon, dalawang sunod na Sunday ho, tayo po ay meron celebration ng Lord's Supper. At ay patuloy para din sa mga limited pa rin tayo sa mga hindi nakadalo o noong nakaraang linggo ay makabahagi rin na sa banal na hapunan na ito.
Sa lahat sa inyo na nagpapahayag ng inyong kasalanan at pinaniniguraduhan to ng inyong pananampalataya kay Kristo, ang pangako ng Panginoong Hesus tayo ay makakasiguro. Kung sino man ang kumakain ng aking katawan at umiinom na aking dugo ay mayroong buhay na walang hanggan at kailanman ay hindi nahantong sa kahatulan. Dahil lang ang Panginoon natin ay ipagkanulo ng gabing yon, kinuha niya ang tinapay at ito ay kanyang ipinagpasalamat at pinagputol-putol at sinabi, kunin ninyo, kainin, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. At sa gayon din namang pamamaraan ay kinuha niya ang kopa. At kanya sinabi, ito ang kopa ng bagong tipan ng aking dugo. Gawin ninyo, ganun din kadalas inumin ito at alalahanin bilang pag-alaala sa akin. Habang nananatiling tinapay at alak ang mga ito ay mga sagradong elemento na gayon ay tayo pinagkakaisa sa katotohanan na ipinapahayag nito na walang pag-aalinlangan at tayo ay magalak na nanalig na tinatanggap natin sa salo-salong ito ay walang iba kundi ang katawan ni Kristo na napako sa krus at ang kanyang dugo na nabubo dito. Ito ay tunay ngang pinakikita sa atin ang katawan at dugo ng ating Panginoon Kristo. Kaya sa inyo na namumuhay pa sa rebellion sa Diyos at mga walang pananalig, ito ay mga banal na pagkain at inumin dahil kung kayo ay makikibahagi rito, baka ito ay magdudulot sa inyo ng mas lalong kahatulan. Kaya kung hindi nyo pa ipinapahayag na si Jesucristo at hindi pa nyo ninanais na mamuhay sa ilalim ng kanyang mabiyayang paghahari, pinapaalalahanan ho namin na huwag muna ho kayo makibahagi. Ngunit sa inyo na mga nagsisisi at nananalig, kayo ay inaanyayahan sa sagradong salo-salo na ito, hindi dahil kayo ay nararapat sa inyong sarili, ngunit kayo ay dahil binihisan na ng katuwiran ni Kristo Jesus. Kaya huwag niyong hayaan na inyong kahinaan ninyo sa inyong pananampalataya o ang kanyang kabiguan sa pamumuhay bilang mga Kristiyano para hindi kayo makibahagi sa salong-salo ito. Dahil ito ay binigay para sa atin. Dahil tayo ay mga mahihina. Dahil sa ating mga kabiguan. Na sa gayon, patuloy na lumago ang ating pananampalataya sa pagkain natin ng kanyang katawan at dugo. Ang salita ng Panginoon, tayo ay pinapangako sa atin ng kanyang biyaya. At gayon din naman ang ating amang nasa langit ay idinadagdag ang kumpirmasyon na ito na ang kanyang pangako kailanman ay hindi magbabago. Kaya halika, mga makasalanang mananampalataya, ang hapag ay handa na. Tikman at tingnan natin ang Panginoon ay mabuti. Tayo po ay manalangin. Makapangyarihan at walang hanggan Diyos, sa pamagitan ng iyong dugo, ng inyong bugtong na anak na si Kristo Jesus, ay binibigyan kami ng kasiguraduhan na ito na meron kaming bago at daan patungo sa dakong kabanal-banalan. Linisin niyo ang aming mga puso at isipan sa pamagitan ng inyong salita at espiritu, na kami ang inyong mga tinubos na bayan ay makalapit sa inyo sa pamagitan ng banal na sakramentong ito, na sa gayon magkaroon kami ng kagalakan kasama kayo, banal na Trinidad, sa pamagitan ng katawan at dugo ni Kristo, aming tagapagligtas. Alam namin na aming tagapagligtas ay umakyat sa langit. Hindi siya nananahan sa mga templong gawa ng mga kamay. Siya ay nasa langit kung saan patuloy siyang namamagitan para sa amin. Sa pamagitan ng sakramentong ito, ng iyong salita at espiritu, nawa ang mga pangkaraniwang elemento na ito ay maibukod mula sa kanilang ordinaryong paggagamit at maitalaga sa inyo.
na sa gayon sa amin ng pagkain at pag-inom ng mga elemento na ito, na kung saan ang aming buhay ay mas lalong napapalakas, tunay nga tinatanggap namin ito sa pamagitan ng aming mga kaluluwa at naming spiritual na buhay. Ang tunay na katawan at dugo ng aming Panginoon Kristo, tinatanggap namin ito ng may pananampalataya, kung saan ito ay nagsisilbing kamay at bibig ng aming mga kaluluwa. Ipinapanalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. At doon sa ating sa ating bulletin ay lagay po natin sa huling pahina at sabay-sabay ho nating bigkasin ang Apostles' Creed or Credong Apostol. Sabay-sabay po tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos Ama makapangyarihan sa lahat, na lumalang ng langit at lupa, at kay Kristo na bugtong na anak niya at ating Panginoon, siyang ipinaglihi sa pamagitan ng Espiritu Santo at ipinanganak ni Birheng Maria. Nagdusa sa ilalim ng paglilitis si Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay at nilibing. Siya'y bumaba sa impyerno. Sa ikatlong araw siya ay nabuhay na muli mula sa mga patay. Umakyat siya sa langit at naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Mula sa mga ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo. Sumasampalataya ako sa banal na iglesia ng pagkalahatan at sa kapulungan sa mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng katawan at sa buhay na walang hanggan. Amen. Halika, tayo mga mananampalataya, tumungo sa makalangit na hapag na ito, tanggapin natin ang mga kaloob ng Diyos para sa ating mga kaluluwa. Ang pangako ng Diyos, sa pamagitan ng pangako ng Diyos sa tinapay at sa na ito, ay para sa atin ang katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya mga minamahal, sa ating paglapit sa hapag ng Panginoon, itaas ninyo ang inyong mga puso sa Panginoon. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Ang tinapay na ating pinagpira-piraso ay pagkiisa natin sa katawan ng ating Panginoon Kristo. Kunin ninyo, kainin at alalahanin at manalig na ang katawan ng ating Panginoong Kristo ay napako sa krus para sa ganap na kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ang kopa ng pagpapala ng ating pinagpala ay pakikisa natin sa dugo ni Kristo. Kunin ninyo, inumin lahat yan, alalahanin at manalig na ang mahalagang dugo ng ating Panginoon Kristo ay nabubo sa krus para sa ganap na kapatawaran ng ating mga kasalanan.
Tayo po ay manalangin na mayroong pasasalamat sa ating Diyos na inayayahan tayo na umupo sa kanyang hapag. Tayo po ay manalangin. Aming mabiyayang Amang nasa langit, kami nagpapasalamat sa inyo sa pagpapala na meron sa banal na salo-salong ito. Bagamat kami ay hindi nararapat na makibahagi sa inyo sa salo-salong ito, ngunit ito'y sa pamagitan ng inyong ng pag-anyaya at sa pagbihis nyo sa amin ng katuwiran ni Kristo na kami ay malayang makakapasok sa dakong kabanal-manalan. Ang nararapat po sa amin ay inyong puot, ngunit ay tumanggap kami sa inyo ng kapatawaran. Kaya sa lugar ng pagkatakot, binigyan nyo kami ng pag-asa. Ang aming Panginoon, ang aming dakilang saserdote, ang aming tagapamagitan sa bagong tipan, kami ay pinagkasundo sa inyo. At ngayon siya ay namamagitan para sa amin diyan sa inyong kanang kamay. Ang aming dalangin ay patuloy nyo kami palakasin sa pamagitan ng mga kaloob na ito. Kami ay patuloy na magtiwala sa inyong pangako sa inyong pangako na kayo nagliligtas sa mga makasalanan na tumatawag sa pangalan ng aming Panginoon. Kaya naman kami sa pamagitan ng inyong Espiritu, maparangalan namin kayo ng aming mga kaluluwa at ng aming mga katawan sa kapurihan at kalwalhatian ng inyong banal na pangalan. Amen. Tayo po ay tumayo. At sa pakikinig ho natin na salita ng ating Panginoon, at gayon din naman sa pakikibahagi ho natin sa salo-salo na tayo ay kanyang inanyayahan, awitin ho natin ang awit ng pagtatalaga kung saan sa pag-awit natin na ito ay itinatalaga natin ang ating mga katawan, ating mga sarili sa Panginoon bilang mga handog na buhay. Buksan ho natin ating Psalter hymnal sa number 450, awitin natin stanzas 1 to 4, O Master, let me walk with thee. Holy paths of earth.
Aking minamahal sa Panginoon na mga kanyang iniligtas upang magbigay ng kapurihan, kalwalhatian sa ating Diyos at gayon din naman magkaroon ng kaluguran sa kanyang presensya sa atin, individual at gayon din naman sa atin sa tuwing tayo ay magsasama-sama na siya magdudulot sa atin ng walang humpay na pasasalamat, panalangin at kagalakan. Tanggapin natin ang basbas ng ating Panginoon. Mga minamahal, patuloy na paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. At ilingap nawa ng ating Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo lagi ng kapayapaan magmula ngayon at magpakailanman. Amen. Po at iba pa hong mga announcements ni Elder Albert. Isang paalala lang po, nagpapasalamat tayo sa Panginoon muli sa Lord's Day na ito, isang timely paalala sa atin yung mabuting balita pa rin talaga ating babalik at babalikan. Yung ginawa ng Panginoon, ating bato, ito yung ground kung bakit tayo makakapagbigay ng pasasalamat sa lahat ng pagkakataon, manalangin na walang hukay, at magpasalamat sa Kanya sa lahat ng pagkakataon. At nawa po yun yung maging baon natin sa pag-alis natin sa lugar na ito at pagbabalik sa ating kanyang pamilya, komunidad at lokasyon. Paalala po, tulad nung ginawa po natin itong nakaraang 2 linggo, we will conduct our Lord's Supper twice a month. Para magkaroon po ng oportunidad, iba nating membro na makadalo kasi hindi tayo pwedeng sabay-sabay pa sa ngayon. Pero Lord willing, sa unang anniversary ng COVID ay mabalik na sa normal. Makabalik na tayo doon at madaos na natin ang normal ulit mga bagay-bagay bukod sa trabaho, bukod sa ginagawa sa araw-araw yung church natin. Pangatlo po ay, syempre po itong pandemyang ito ay naghatid ng hamon sa bawat isa sa atin, sa trabaho, sa hanap buhay, pati po sa mga church. Kasama yung church natin doon. Kaya po ang paalala po sa atin, especially sa ating mga miyembro, patuloy po yung ating offering. Balikan lang po natin ating bulletin, nandito po yung bank account na ating ginagamit. At nawa gamitin po natin yun para suportahan ng Mercy Ministry ng ating iglesia. As much as possible po, iniiwasan natin ang paggamit ng mga envelope para hindi rin mag-reduce din yung risk ng transmission. Magpatuloy pa rin ang ating mga offering. And finally, abangan na lang po natin yung iba ng mga anunsyo sa ating church page sa mga susunod nating gawain at sa mga ongoing nating gawain nakalimbag din naman sa ating bulletin. Yun lamang po at maligayang araw ng Panginoon sa ating lahat.